Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga kaistorya! Welcome to At Home with Mardy. Every year, the lights come on, the song starts playing, and suddenly, the world feels softer, kinder, and brighter. But behind the carols, the gifts, and the familiar traditions lies a Christmas story far deeper and far more surprising than most of us realize. What if I told you that December 25 isn't Jesus' confirmed birthday? That the Christmas tree began not in a mall but in 16th century Europe? And that the man we know as Santa Claus was once a real person who walked the streets of the ancient world. Christmas didn't appear fully formed. It was shaped by history, faith, culture, and centuries of human tradition. So before we unwrap the gifts, before the last carol fades, let's uncover the truth behind the celebration we think we already know. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Here are 7 real, source, and fascinating facts about Christmas. Facts that may change the way you see the most celebrated holiday on earth. Number 1. December 25 is not Jesus' confirmed birthday. Matagal nang ipinagdiriwang ang December 25 bilang kaarawan ni Jesus Christ. Pero kapag sinilip ang kasaysayan, mas komplikado pala ang kwento. Sa mismong Bible, walang binabanggit na eksaktong petsa ng kapanganakan ni Jesus. Walang araw, buwan o kahit season na malinaw na nakasaad. Ang alam ng mga historiador, ang December 25 ay pinili lamang makalipas ang ilang siglo ng mga unang Christian leaders, hindi dahil may direktang historical record o eyewitness account. Ayon sa mga pag-aaral, malamang na inangkop ang petsang ito upang tumapat sa mga sikat na Roman winter festivals noon, tulad ng Saturnalia, isang panahon ng kasiyahan, handaan at pagbibigayan ng regalo, at Sol Invictus, isang pagdiriwang para sa unconquered sun. Sa ganitong paraan, mas naging madali para sa mga Romano na yakapin ang Kristyanismo. Pinalitan ang pamilyar na selebrasyon ng bagong espiritual na kahulugan. Sa paglipas ng panahon, ang December 25 ay hindi na tungkol sa eksaktong petsa ng kapanganakan, kundi sa mas malalim na simbolismo. Liwanag na tumatalo sa dilim at pag-asa na isinilang sa pinakamalamig at pinakamadilim na bahagi ng taon. Number 2, Christmas trees originated in Germany. Bago pa man mapuno ng Christmas trees ang mga living room sa iba't ibang panig ng mundo, tahimik munang nagsimula ang kwento nito sa 16th century Germany. Noong panahong yon, nagsimulang magpasok ng evergreen trees sa kanilang mga tahanan ang mga German Christians bilang makapangyarihang simbolo ng eternal life. Isang paalala na may buhay at pag-asa kahit sa gitna ng pinakamalamig at pinakamadilim na panahon ng taglamig. Nilalagyan nila ang mga puno ng kandila na sumisimbolo kay Kristo bilang liwanag ng mundo, pati ng mga simpleng dekorasyon tulad ng mansanas, mani at mga handmade ornaments. Ang nagsimula bilang isang lokal na kaugalian ay unti-unting lumalim ang kahulugan at lumawak ang impluwensya.
The evergreen's unchanging color spoke of hope and faith, while its decorations turned the tree into a living expression of Christian belief and celebration. Sa paglipas ng mga henerasyon, tumawid ang tradisyong ito sa iba't ibang bansa. Nagbago ang estilo at kalaunan ay naging isa sa pinaka-iconic na simbolo ng Pasko sa buong mundo. Ang makukulay at kumikislap na Christmas tree natin ngayon ay nag-ugat sa mga payak na simula kung saan nagsanib ang pananampalataya, simbolismo at tradisyon sa ilalim ng mga sanga ng evergreen. Number 3, Santa Claus was inspired by a real person. Bago pa naging kilala si Santa Claus bilang masayahing lalaking nakapula, nagsimula muna ang kanyang kwento sa isang tunay na tao. Isang taong ang kabutihan ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan. Si Santa Claus ay hango kay Saint Nicholas, isang Christian bishop na nabuhay noong 4th century sa lugar na kilala ngayong bilang modern-day Turkey. Kilala siya sa kanyang matibay at pananampalataya at pambihirang generosity. Tahimik niyang tinutulungan ang mga nangangailangan, kadalasan ay palihim na nagbibigay ng regalo upang mapanatili ang dignidad ng mga tinutulungan niya. Isa sa pinakatanyag na kwento ang pag-iwan niya ng mga gold coins sa mga mahihirap na pamilya sa kalaliman ng gabi. Mga gawaing unti-unting naging alamat. Dahil dito, kumalat ang kanyang reputasyon bilang tagapagtanggol ng mga bata, mandaragat at mahihirap lampas pa sa kanyang panahon. Sa pagdaan ng mga siglo, ang mga kwento tungkol kay Saint Nicholas ay naglakbay sa iba't ibang bahagi ng Europa. Unti-unting nagbago kasabay ng lokal na kultura at tradisyon. Nag-iba man ang kanyang pangalan at itsura, natili ang diwa ng selfless giving sa puso ng kwento. Ang Santa Claus na kilala natin ngayon, masaya, mapagbigay at puno ng saya, ay buhay na alaala ng isang tunay na taong ang tahimik na malasakit ang naging inspirasyon ng isang pandaigdigang simbolo ng Christmas generosity. Number 4, early Christians did not celebrate Christmas. Sa pinakaunang panahon ng Kristyanismo, hindi pa bahagi ang pagdiriwang ng Pasko. Mas nakatuon ang mga unang Kristiyano sa pag-alala sa resurrection ni Jesus, hindi sa kanyang kapanganakan. Sa katunayan, sa loob ng ilang siglo, wala talagang malawakang selebrasyon ng Christmas. Hindi umiiral noon ang idea ng pagdiriwang ng birthday ni Jesus at wala ring opisyal na kapistahan na nakalaan para dito sa early Christian tradition. It wasn't until the 4th century AD, after Christianity was legalized and openly practiced within the Roman Empire, that Christmas began to emerge as a formal celebration. With persecution eased and the church gaining structure and influence, Christian leaders started establishing holidays and traditions, including the celebration of Christ's birth. Sa paglipas ng panahon, ang nagsimula bilang isang payak na relihiyosong paggunita ay naging isang malaking kapistahan na kumalat sa Europa at kalaunan sa buong mundo. Ang Christmas na kilala natin ngayon ay hindi mula sa pinakasimula ng Kristyanismo, kundi isang tradisyong nabuo habang ang pananampalataya ay lumalabas mula sa pagiging lihim at pumasok sa pampublikong buhay ng mga imperyo. Number 5, Xmas does not remove Christ. Many people believe that writing Xmas removes Christ from Christmas, but history tells a very different story. The X in Xmas is not a modern shortcut or a sign of disrespect. It comes from the Greek letter Chi, the very first letter of Christus, the Greek word for Christ.
Long before English was widely used, early Christians commonly used Greek symbols as sacred shorthand, and X was one of the most recognizable symbols representing Jesus. In fact, the abbreviation Xmas dates back to the 16th century, appearing in religious texts and writings at a time when Christian faith was deeply woven into daily life. Far from removing Christ, the term was actually a reverent and scholarly way of referring to him. So when people write Xmas, they are knowingly echoing the ancient Christian tradition, one rooted not in omission but in history, language, and faith. Number 6, giving gift has a multiple historical roots. Ang tradisyon ng gift-giving tuwing Pasko ay hindi nagmula sa isang pangyayari. Ito ay bunga ng ilang makapangyarihang kwento na unti-unting pinagtagpi-tagpi ng kasaysayan. Isa sa pinakamaagang pinanggalingan nito ay ang biblical story ng Magi. Ayon sa Matthew 2 verses 1 to 12, naglakbay ang mga pantas mula sa silangan upang parangalan ang bagong silang na si Jesus, dala ang mga regalong ginto, kamangyan at mira. Ang mga handog na ito ay hindi lang material na bagay, kundi mga simbolo ng paggalang, sakripisyo at debosyon. Nagtakda ng huwara ng pagbibigay bilang pag-alay kay Kristo. Paglipas ng mga siglo, ang diwa ng pagbibigay ay lalong nabigyang buhay ni Saint Nicholas, isang Christian bishop na kilala sa kanyang tahimik na kawanggawa. Palihim siyang nagbibigay ng regalo sa mga mahihirap, lalo na sa mga bata, dahil naniniwala siyang ang tunay na generosity ay hindi naghahanap ng papuri. Dahil sa kanya, ang gift-giving ay naging simbolo ng kabutihan at pagmamahal, hindi ng obligasyon. Even earlier, Roman winter festivals played a role. During celebrations like Saturnalia, people exchanged small gifts as symbols of goodwill and joy during the darkest time of the year. When Christianity spread through the Roman world, these customs were gradually reshaped and infused with Christian meaning. Together, these traditions form the foundation of modern Christmas gift-giving, a blend of faith, charity, and cultural practice. Ang mga regalong ibinigay natin ngayon ay higit pa sa simpleng bagay. Ito ay salamin ng mga pagpapahalagang hinubog ng maraming siglo: generosity, pag-alala, at pagmamahal. And number 7, Christmas is celebrated differently around the world. Ipinagdiriwang man ang Christmas sa iba't ibang panig ng mundo, iba-iba ang anyo at diwa nito depende kung nasaan ka. Sa Pilipinas, hindi dahan-dahang dumarating ang Pasko. Maaga itong nagsimula at sobrang tagal. Pagsapit pa lang ng Setyembre, maririnig na ang Christmas songs, sisindi na ang mga parol at parang walang katapusang countdown na ang Pasko. Kilala ang bansa bilang may pinakamahabang Christmas season sa mundo na sumasalamin sa malalim na pananampalataya, matibay na samahan ng pamilya at kulturang mahilig sa masayang pagdiriwang. Sa Japan, iba-iba naman ang approach. Doon, ang Christmas ay largely secular at commercial. Hindi ito pangunahing reliyosong holiday, kundi panahon ng romance, makukulay na city lights at masasarap na pagkain. Pinakilala na ang Christmas cake at maging ang fried chicken. Mas tungkol ito sa vibes at enjoyment kaysa tradisyon o pagsamba. Sa ibang mga bansa naman, iba rin ang petsa ng pagbibigayan ng regalo. Sa halip na December 25, ginagawa ito tuwing Epiphany o January 6. Ang araw na ito ay ang paggunita sa pagbisita ng mga magi kay Jesus. Kaya dito nakasentro ang gift-giving, mas malapit sa orihinal na kwento sa Biblia.
Ipinakita ng mga pagkakaibang ito na ang Christmas ay hindi iisang uri ng pagdiriwang. Isa itong global tradition na hinuhubog ng kasaysayan, kultura at paniniwala. At kahit magkakaiba ang paraan ng selebrasyon, iisa ang mensahe: kagalakan, pag-asa at pagsasama-sama na ipinahayag sa napakaraming magagandang paraan. At dito nagtatapos ang ating 7 real facts about Christmas. Mga kwentong nagpapaalala na ang Pasko ay higit pa sa dekorasyon, regalo at masasayang awitin. Ito ay hinubog ng kasaysayan, pananampalataya, kultura at mga tradisyong naglakbay sa iba't ibang panahon at lugar. Sa likod ng bawat ilaw, puno at awitin ay may mga kwentong hindi laging alam ng marami. Mga katotohanang nagpapakita na ang Pasko ay patuloy na nagbabago, ngunit nanatili ang diwa ng pag-asa, pagmamahal at pagbibigay. Ngayon, ikaw naman ang tanungin ko. Which of the 7 Christmas facts surprised you the most or made you think differently about Christmas? Do you know any other Christmas facts that we didn't get to mention? I-comment mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang real, source at mind-blowing stories. Hanggang sa susunod mga kaistorya, and keep the Christmas spirit alive. Thanks for watching and I'll see you in the next one. Daghang salamat! Thank you very much for watching. And according to a famous quote, if you see something beautiful in someone, speak it.